Magandang hapon, narito na ang PTV News Break. Personal na inihatid kanina ni Pangulong Aquino at ng ilang opisyal ng gobyerno ang mga labi ni DILG Secretary Jesse Robredo sa kanyang hometown sa Naga City. Emosyonal naman na sinalubong ng pamilya at ng mga Nagawenyos ang labi ng yumaong kalihim. Upang bigyan tayo ng update dito, makakasama natin si Grace Simando ng Radyo ng Bayan Naga. Grace? Babalikan natin ang balitang yan mula kay Grace Simando. Samantala, alright, andyan na si Grace. Grace, kamusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa Maynaga? Yes, Kirby, sandali, no? Kasi pansamantala, nag-pull out kami sa bahay ni Secretary Robredo kasi ang feed, ang mga labi ng kalihim ay ididiretso na sa Archbishop Palace. Pero eto, kasi napaka-tentative ng lahat ng mga schedules, kami ay nabubuhay lamang sa kung ano-ano mga pansamantalang feed na ibinibigay sa amin para makakuha ng pinakamagandang anggulo ng balita. Tatakbo dito, tatakbo doon, no? Wala namang nagsasalita talaga ng definite na schedule. Pero ang totoo ngayon, ang pinaka-definite ngayon ay ang mga labi ng kalihim Robredo ay nasa Funeraria Imperial pa lang, sapagkat ito ay inaayos pat nire-restore. And ang sabi po ay it will take until tomorrow, 24 hours yung pag-aayos ng mga labi. So, pansamantala, babalik kami doon sa bahay ng kalihim at baka doon tayo makakuha ng mga pinakahuling update kasi umuwi daw muna sa bahay si Mrs. Robredo. Ang hinihintay po namin ay ang statement mula sa pamilya. Yun ang pinakamahalagang makuha natin at kung ano pa ang mga pinakahuling sasabihin at mga pinakahuling balitang ating masasagap. So sa ngayon, Kirby, yan na muna. Ako ay nagda-drive papunta doon sa bahay ni Secretary Robredo. Kasama ko si Miss Jane Bitito at si Grace Onesentes na isa rin kasamahan natin dito sa media. So mula po dito sa Radyo ng Bayan Naga, Grace Repama Simando, back to you. Maraming salamat, Grace Repama mula sa Radyo ng Bayan sa Naga. Samantala sa iba pang mga balita, isang misa ang isasagawa ng mga opisyal at empleyado ng Department of Interior and Local Government para sa kanilang yumaong kalihim na si Secretary Jesse Robredo. Ang misa ay gagawin mamayang alas 5 ng hapon sa St. Peter's Parish sa Commonwealth, Quezon City. Ayon kay DILG National Capital Region Director Rene Brion, ang naturang misa ay para upang bigyang pagkilala ang mga nagawa ni Secretary Robredo. Bukod umano sa mga empleyado at opisyal ng DILG, papunta na rin ang mga miyembro ng ugnayan ng barangay at simbahan na isa sa mga matagumpay na programa na inilunsad ng kalihim. Kaugnay nito, magiging bukas sa publiko ang gagawing misa. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa Pag-asa DOST para alamin kung ano na ang lagay ng panahon. Mula kay April Enerio. April? Yes, Kirby, patuloy na nananalasa ang bagyong Igme sa hilaga ng bansa. Kaninang alauna ng hapon ay namataan ang sentro ng Typhoon Igme sa layong 300 kilometro sa silangan ng Basco, Batanes. Sa inilabas na weather bulletin ng Pag-asa, taglay nito ang lakas ng hangin na 165 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso nga abot sa 200 kilometro kada oras. Patuloy pa rin ang pagkilos nito pahilaga sa bilis na 11 kilometers per hour. Sa ngayon ay nakataas ang Public Storm Warning Signal number 1 sa Calayan at Babuyan Group of Islands at sa Batanes Group of Islands. Nakataas rin ang gale warning sa northern at eastern seaboards ng Luzon, kaya inaabisuhan na ang mga mangingisda na huwag munang pumalaot dahil sa malalaking alon dulot ng bagyo. Samantala, dahil sa high pressure area na nakahahadlang sa pagkilos ng dalawang bagyo, posible umanong magsanib ang Tropical Storm Bolaven at ang Typhoon Igme sa mga susunod na araw. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Jory Lois, ito ay isa sa mga possible scenario na kanilang binabantayan. At sa oras nga na makapasok na ang Tropical Storm Bolaven sa area of responsibility ng bansa, ay tatawagin itong bagyong Julian. At yan ang pinaka-latest na balita sa ating panahon. Para sa Telebisyon ng Bayan, April Enerio. Maraming salamat, April Enerio mula sa Pag-asa DOST. At yan ang mga balita sa oras na ito. Mag-login lamang sa aming website www.ptvnews.ph para sa iba pang karagdagang balita. Magandang hapon, ako po si Kirby Criston.